Pambansang kamao at si Sean Gibbons nakipagkita na kay President Marcos para pag-usapan na ang darating na event para sa anniversary ng Trilla in Manila. So magandang laban ito ngayong October mga tol, at ito ang boxing event sa Pilipinas na dapat abangan. Pero maraming fans ang nagsasabi kulang daw ang mga laban ngayong event na ito para abangan ng mas maraming Pilipino. Dahil ang mapapalaban dyan sina Mark Magsayo, pwede rin si Weljan Mindoro, si Melvin Jerusalem na WBC minimum weight champion, o kaya si Pedro Taduran na IBF minimum weight champion. Pero depende kung sino sa kanila ang papasok na mapalaban ngayong event. Pero si Mark Magsayo, WBC title eliminator ito. Kapag WBC title eliminator, ang maglalaban dyan, number 1 at number 2. Si Magsayo ang number 1 sa WBC at number 2 si Magnesi. Kasi eliminator nga ito. Kung sino ang manalo, lalaban na sa WBC champion na si Oshiaki Foster. Kaya marami ang nakukulangan sa mga lalaban ngayong event. Dahil karamihan sa mga Pilipino, si Manny Pacquiao lang talagang inaabangan. Maganda sana kung may mga pupuntang dayo, no? Katulad nila Pitbull Isaac Cruz. Lalo-lalo na siguro kung sila Teofimo Lopez, no? Naimbitahan kahit exhibition fight lang. Napakagandang laban sana. Talagang dadayuhin ito ng mas maraming Pinoy fans. Pero syempre tayo mga tol, pupunta talaga tayo dyan sa event na yan kasi bihira lang ito mangyari sa Pilipinas. Sa ibang banda mga tol, bakbakan ni Berhil Ortiz versus Xander Zayas. Baka matulad ito sa nangyari kay Kit Turman at Errol Spence Jr. Sabi kasi ni Xander Zayas, matatandaan daw niya yung sinabi dati ni Berhil Ortiz. Sabi daw ni Berhil Ortiz, lalabanan na lang kita Xander Zayas kapag world champion ka na. So ngayong champion na si Xander Zayas, may hawak na sa WBO Super Welterweight belt. Hinahamon na siya ngayon ni Berhil Ortiz dahil champion na. Ngayon binaliktad ni Xander Zayas. Sinabi naman niya kay Berhil Ortiz, lalabanan na lang kita kapag naging champion ka na. Ayan mga tol, gantihan. Kung matatandaan nyo, ganyan ang nangyari kay Turman at Errol Spence. Naunang sumikat si Kit Turman at naging champion. Pero hindi niya pinagbigyan dati si Errol Spence nung nagsisimula pa lang, nung umaangat. Pero nabaliktad ang mundo at si Errol Spence na ang naging champion at mas mataas na kumpara kay Turman. Ngayon si Turman naman ang naghahabol kay Errol Spence. Ngayon ang ginawa naman ni Spence, hindi niya pinagbigyan si Turman dahil nga dati hindi niya pinagbibigyan. So ganyan ang pwedeng mangyari dito kay Berhil Ortiz at Xander Zayas. Pataasan ng pride. Kung kayang ikasa ng promoter, magkakasundo silang lahat, pwede naman mangyari ang laban. Kaya nasa promoter pa rin talaga para may kasang isang bigating laban. Sa ibang banda naman, Jermel Charlo, hindi lang pala si Errol Spence ang tinutukoy niya dito, kundi gusto na niyang magbalik sa boxing. Dati natalo si Jermel Charlo kay Canelo Alvarez dahil inakyat niya ito sa 168 pounds. Ngayon sabi ni Jermel Charlo, tinatarget na niya sila Sebastian Fundora, Berhil Ortiz. Lahat ng malalakas ngayon sa super welterweight, target na ni Jermel Charlo. Dahil former undisputed champion ito sa super welterweight. Wala pang nakatalo sa kanya sa division na yan. Unti-unti lang nabaklas sa kanya ang mga belt dahil hindi ito lumalaban mula nang matalo siya kay Canelo Alvarez. So ngayon magbabalik na raw si Jermel Charlo at balak niya ulit kunin ang lahat ng belt. Kaya abangan natin ang muling pagbabalik ni Charlo.